Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at kahit sa iba't ibang panig ng daigdig. Welcome back to my channel, Katutubo TV Vlog. So nandito po tayo mga kaibigan sa ating upper tank. So, ang linis-linis po ng kapaligiran mga kaibigan, wala pong halos dahon ng mga kahoy. Ayan, kitang-kita po ang lawak sa baba. So nandito po tayo sa ating upper tank mga kaibigan para po tayo ay maglinis. Lilinisan na po natin siya dahil malapit na po ang tag-ulan. So tayo ay maglilinis mga kaibigan sa ating upper tank. Pero bago po tayo maglilinis mga kaibigan, tayo ngayon ay pupunta muna po sa ilat para i-check kung ano ang mga dapat ayusin doon sa ilog mga kaibigan. Para maisabi po natin, ma-report sa ating kasama. Tapos bigyan ng paunang lunas. Tayo muna po tayo mga kaibigan, doon na po tayo magbibideo. Ayan, tanggal din po ang ating filter sa taas, yung kanyang hose na PVC. Ayan, so doon na po tayo magbibideo mga kaibigan sa ilog mismo. So nandito na po tayo mga kaibigan sa ilog. Ayan, bababa na po tayo dito. Ayan mga kaibigan, narinig nyo mga kaibigan? Ay pumuputak na. Ayan, dito pala mga kaibigan. Dito sa banda, tama nga ako. Dito banda sa taas na ito. Nahilig yung tandang na nabuyo. Tapos yung inahin dito naman nagaputak mga kaibigan. Hindi ko lang saan banda dito. Nalo na kasi si Kambing, yung aking alagang aso. Na itim. Ito yung mga kasama nyo. Ibig sabihin dito galing yung mga kaibigan, yung inay na iyon. Nagkaskas kasi siya dito. Yung kayig ang tawag sa amin, kinagkayigan. Tigang na tigang yung ilog mga kaibigan. Yan po siya mga kaibigan, no? Dati malaki po ang tubig dito mga kaibigan. Ngayon, wala kang makitang tubig. Yan. Stop po tayo. Yan. So dito po diba yung ating tinatanggal mga kaibigan ng hose na PVC. Maliit. Kanyang dugtungan. Pag mayroong tubig. Ayan. So kailangan po ito linisin mga kaibigan. Pero sa ngayon ay hindi po natin ito malilinis. So i-report ko lang po ito sa kasama ko. Tapos para ma-schedulean po namin. Ayan. Tingnan nyo mga kaibigan, no? So ang buhangan na ito tatanggalin pa po namin pag mag-ayos kami dito mga kaibigan. Nilagay pa po namin dito sa gilid. Hindi naman ito actually buhangin na buhangin, may lupa. Ayan. Ganyan po ang kanyang itsura. Okay po tayo dito kabila. Ayan. Ayan mga kaibigan, ang itsura ng ilog. Ilogan. Malinaw na malinaw. So ayan po mga kaibigan, ito po yung damage ng PVC namin. Ayan. Ito po yung crack nya. So pag malakas pong tubig nito mga kaibigan, kanyang pressure, ito ay may baak. Kumbaga lumulusot din po dito ang tubig. May singaw po siya. So yan po ang aking sasabihin sa kasama ko. Kung anong plano niya dito. Kasi yung original mga kaibigan, ito po kasi yung pinaka-original niya na PVC. Yung black na PVC ito mga kaibigan, plastic. Ito po kasi yung original dati. Kaso nga lang, nahirapan po ako. Nandun naman po yung sa taas mga kaibigan, sa taas pa nito. Di ba itong isa? Yung pangalawa po mga kaibigan, yung katulad po nito. Doon po yung galing. Kaso nga lang, nahirapan po ako mga kaibigan. Lagi na lang po nagbabara pag binabahaan. Kasi yung maintenance po kasi namin dati na una, yun po ang may gawa. Kaya nahirapan po ako. Kaya in-adjust po namin mga kaibigan dito na po sa baba. Problema naman, nabali naman po yung PVC niya. Dahil nabagsakan po ng bato doon galing sa taas. Nung bumaha ng malakas. Kaya ang ginawa ng kasama ko, pinutol siya. Kaso nga lang, nang pinutol, nabagsakan ulit ng panibago. Naanudan na naman. Kasi gawa ng malakas ng tubig. So nabaak na naman po siya. So nilagyan na lang niya ng coupling. Ayan. So nilagyan po niya ng
dugtungan na lang po doon para matatanggal lang. So nga lang problema, may baak naman po siya. So umiksi po yung PVC pupunta doon mga kaibigan, nagkaroon na po ng cut. Kaya dito paputol-putol lang po dito mga kaibigan. Ayan. So ayan lang po mga kaibigan, i-report ko lang po ito sa kasama ko kung ano po ang kanyang maging desisyon dito. So uwi na po tayo mga kaibigan. So yan po yung ilog. Yan po ang ilog. Ayan. Ito po yung ilog kapag walang tubig. So mga kaibigan, ganyan pong itsura ng ilog na ito pag walang tubig. Ayan. Ayan po ang aking mga aso. Ayan. Hindi na kayo. So bababa na po ako mga kaibigan sa baba. Tsoing. Yan na po ang kalsada mga kaibigan. Dito na po tayo. Tingnan natin ang labuyo kung nasaan banda. So patayin ko muna po ang camera mga kaibigan. Nandun po yung aking aso mga kaibigan, si Kambing. Ayan. Nandun po si Kambing. So wala po dito yung labuyo na inahin mga kaibigan na pumuputak kanina. Baka nandito banda siguro sa kabila. Ayan. So excuse me. Pwede ba makahingi lang ng video? Video lang. Hingi lang ng video. Hingi lang po ng video. So ayan po mga kaibigan. Nakita po ba ninyo ang nakaputi na yun? So izoom natin ang camera. So medyo blur na kasi ang camera natin eh. Ayan. So yun po mga kaibigan yung cross na nakasiminto. Ayan. Ang paliwanag sa akin noon ng babae na napunta dito, sabi ko, bakit po ba kayo, so short story lang. Nagtanong kasi ako dati sa mga tao dito na pumunta sa babae. Sabi ko sa kanya, bakit po kayo napunta dito? Ano pong pinupuntahan nyo? Nagdadasal daw sila dito. Sabi ko, saan? Doon sa may cross, sa may tabi ng ilog. Sabi ko, yung cross po ba na nakahiga? Oo. Sabi ko, bakit po? Anong tawag po doon? Ayun po ba totoo o talagang bagay parang totoo po ba siya? Oo, sabi sa akin. Matuo yun. Sabi, panahon pa yun ni Rizal. Panahon pa ni Rizal. Sabi sa akin. Panahon pa doon ni Rizal, yung sa piso, sabi sa akin mga kaibigan. Tapos yung nagdadrive doon sa amin, na pasingit-singit lang nagdadrive, kasi hindi man po taga sa amin yun. Sabi ko, kuya, ako'y na ano lang doon sa cross na nakahiga doon sa tabi ng ilog. So, ano po ba ang ano noon? May ano po ba yun doon? Bakit may cross ho doon? Sabi sa akin, yun ay dasalan daw po yun. Sabi sa akin, iho, dasalan yun. Dasalan ng mga Rizalista. Rizalista, yun ang sabi sa akin. Mga Rizalista. So, hindi ko po alam kung anong ibig sabihin ng mga Rizalista. So, yun lang po mga kaibigan ang sabi sa akin. So, yan po mga kaibigan, yan lang po ang kwento. So, dadagdagan ko na lang po ang kwento na yan pag ako ay makapag-usap doon sa mga tao na may alam patungkol dito sa krus na ito na nakahiga sa tabi ng ilog dito sa bundok. So, hindi ko po kasi alam kung ano po ang pinaka malalim na istorya patungkol po dito. Kung totoo ang sinasabi ng isang matanda sa akin noon na mayroon pong ermitanyo dito na mahaba ang kanyang burangos or balbas or bigote ba, hindi ko lang kung bigote ba o balbas, basta mahaba daw po ang kanyang burangos, sabi sa akin. Saka parang mahaba din po ang buhok. Yan ang banggit sa akin ng matanda noon na namatay na matagal na rin po na panahon yun. Yan. So magtatanong-tanong din po ako, magre-research po tayo mga kaibigan, alamin po natin ang istorya ng krus na ito at isi-share ko din po ulit sa inyo. So disclaimer lang ulit, wala po akong intention na masama patungkol sa aking pag-share sa krus na ito na nakahiga sa tabi ng ilog dito sa ilat sa bundok. Hindi ko po alam kung anong istorya. Ako'y nag-share lang ng istorya na aking narinig sa mga tao dati na
nakakaalam po patungkol dito. Pero hindi pa po yun sagad, kumbaga. So alamin pa po natin yan balang araw. So thank you so much po sa inyong lahat mga kaibigan. Napahaba po tayo ng kwento. Yan, singit lang po yun mga kaibigan. Bababa na po tayo mga kaibigan doon sa tangke natin. God bless us all mga kaibigan.